sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, sa araw na ng Biyernes, sa 23 na sa buwan ng Mayo taong 2025, sa ulo ng mga balansyadong balita. Courtesy resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tinanggihan naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Balasahan sa gabinete nagsimula na. Petisyon para i-disqualify si Senator-elect Erwin Tulfo at BH Party List ibinasura ng COMELEC. Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagmatigas laban sa suspension order ng Ombudsman. Atin ito coalition na muling maglalakbay sa West Philippine Sea sa kabila ng pinakabagong panghaharas ng Chinese vessel sa rehiyon. LTO handa na rin sa walang implementasyon ng NCAP sa Lunes. Solid North Transit kinasuhan ng DOTR dahil sa malagim na aksidente sa ECTEX. Apat na paulat na nasawi dahil sa masungit na panahon sa Mindanao. At lisensya ng SUV driver na nakasagasa at nakapatay ng 2 katao sa entrance ng NAIA, pinawalang bisa ng LTO. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa press briefing, sinabi ni Bersamin na susuportahan siya ng Pangulo hanggat nagtatrabaho ito para sa kanya. Narito ang kanyang tinig. Sir, the Executive Secretary, the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I had his full backing for as long as I wish to work for him. Samantala, kabilang din sa mga hindi naman tinanggap ang resignation ay sina Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Department of Economy, Planning and Development, Secretary Arsenio Balisangan, Department of Budget and Management, Amina Pangandaman, at si Office of the Special to the President Assistance for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Samantala, matapos magsumiti ng courtesy resignation, naglabas na ng ilang mga pangalan ng Malacanang ng mga bagong talagang opisyal, itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA si dating Ambassador at DFA USEC Tess Lazaro, epektibo sa July 31, 2025. Papalitan ni Lazaro si Secretary Enrique Manalo na itinalaga naman bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations bilang kapalit ni Antonio Manuel Lagdameo na magre-retiro na. Mula sa Department of Energy o DOE, inilipat naman si Secretary Rafael Lotilla sa Department of Environment and Natural Resources o DNR kapalit ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ay kay Executive Secretary Lucas Bersamin, magpapahinga muna sandali si Loizaga pero maaaring mabigyan ng posisyon sa gabinete sa hinaharap. Pansamantalang pamumunuan ni DOE Undersecretary at dating Congresswoman Sharon Garin ang DOE bilang officer in charge, habang si Engineer Jose Ramon Aliling ay itatalaga sa Human Settlements and Urban Development kapalit ni Housing Secretary Rizalino Acuzar na siya namang magiging Presidential Advisor para sa Pasig River Development na may ranggong kalihim. Samantala, dinismiss naman ang Commission on Election ang petisyon na humihiling na i-disqualify si Senator-elect Erwin Tulfo
Ayon sa Second Division ng Polbati, nabigo ang petitioners na tugunin ang ilang pamantayan sa pagsusumite ng mga kinakailangan dokumento. Tinukoy sa ruling ang kopya ng Certificate of Candidacy na walang affidavit of authentication at wala ding certification mula sa kalihim. Ipinahayag ng Second Division na ang kabiguan ng petitioners na tugunin ang requirements ay taliwas sa itinatadhana ng Section 4 ng COMELEC Resolution 11046. Si Tulfo ay inireklamo dahil umano sa isyu ng moral turpitude at pagkwestiyon sa kanyang citizenship. Samantala, binasura ng Commission on Elections ang petisyon laban sa bagong henerasyon party list. Ayon sa COMELEC First Division, hindi sapat ang mga kinakailangan dokumento na hinihingi nila sa petitioner na si Attorney Russell Stanley Geronimo kaya naibasura ito. Matatanda ang sinuspindi ang proklamasyon ng nanalong party list dahil sa nakabinbinang disqualification petition laban sa kanila. Sa ngayon, ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, hindi pa rin tuluyang maiproproklama ang BH party list dahil dedepende pa kung maghahain ng motion ang petitioner. Samantala, nagmatigas naman ang kampo ni Cebu Governor Gwen Garcia sa pagsuway sa suspension order ng ombudsman laban sa kanya. Binigyang diin ang kanyang mga abogado na walang batayahan na i-cite for contempt si Garcia dahil ang kanilang panig ay nakakuha ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals. Sinabi ni Attorney Alex Abisado ng TRO ay galing sa Special 17th Division ng CA. Sabi ng abogado, ginawa ng Appellate Court ang hakbang bilang tugon sa kanilang iniharap na petition for certiorari at prohibisyon laban sa kautusan ng ombudsman. Tuloy ang nakatakdang musical mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. Ito ay sa kabila ng panibagong agresyon ng China nang kanyunin ng tubig ang barko ng BIFAR sa bisinidad ng Sandy Cay Islands. Ay kay Atin Ito Coalition Convener Rafaela David, tuloy ang kanilang misyon mula May 26 hanggang May 30. Kasado ganapin ng Atin Ito Coalition ang musical event na layuning ihatid ang mensahe na ang dala ay kapayapaan sa pamagitan ng musika, hindi lengguwahe ng giyera. Idiniin ni David na lalong nagpasidhi sa kanilang gagawing misyon ang nangyaring agresyon ng China sa Sandy Cay para igit ang soberanya ng Pilipinas sa mas mapayapang paraan. Tiniyak naman ng Atin Ito Coalition ang kaligtasan ng kanilang volunteers sa gagawin nilang misyon kung meron ng contingency measures na nakalatag dito. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Kasado na maghain naman ng Pilipinas ang diplomatic actions laban sa China kasunod ng panibagong insidente ng agresyon ng China Coast Guard sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, hindi palalampasin ng Pilipinas ang ginawang pangaharas ng CCG sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsagawa noon ng scientific research malapit sa Pag-asa Island. Batay sa ulat, binamba ng water cannon at sinadyang banggain pa ng CCG ang BRP Datu Sanday na sinabayan din ng pangigipit sa kasama nitong barko na BRP Datu Pagbuaya. Kinundi na ito ng NMC at ginit ng insidente ay malinaw na paglabag sa soberenya ng bansa at sa international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Seas or UNCLOS. Nakahanda na ang Land Transportation Office o LTO sa muling pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy sa Lunes, May 26. Sa panayam ng DZRH News kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II. Sinabi nitong nakipag-ugnay na sila sa MMDA para sa kanilang data sharing upang malaman kaagad kung sino ang may-ari ng sasakyang lalabag sa polisiya. Samantala sa mga ibinenta naman ang kanilang mga sasakyan, irerekomenda ng LTO sa DOTR na gawing online ang application sa Transfer of Ownership at ang Certificate of Registration o CR sa pangalan ng bagong may-ari ay pwede nang ipadala sa pamamagitan ng courier o pick-up sa opisina ng LTO. Pakinggan po natin si Assistant Secretary Mendoza. Sana po yung aming data sharing sa MMDA na para malaman kaagad kung sino ang may-ari ng sasakyan, mapadalahan ng summons kung mahuliban para mapagbigyan yung may-ari ng sasakyan na explica o ituro kung sino yung driver na nagmamaneho nung araw na yun. Na-plansya po natin ang proseso. Online process lang po ito, kaya hindi mahirapan yung ating mga motorista. Tapos yung CR sa pangalan ng bago may-ari, pwede nila padala through courier or i-pick up sa opisina ng LTO. Ang importante lang naman sa LTO ay masigurado namin na yung may-ari ng sasakyan ay siyang tunay na may-ari.
Samantala, magandang balita mula sa mga motorista o para sa mga motorcycle drivers na wala pang plaka dahil matatapos na ang Land Transportation Office backlog sa huling linggo ng Hunyo. Sa marayam ng DCRH kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, sinabi niyang 1.8 milyon na plaka na lamang ang kanilang ginagawa mula sa 12 billion backlog sa motorsiklo. Ayon kay Mendoza, maglalabas sila ng online plate tracker para malaman kung nasaan na ang plaka at kung saan ito pwedeng kunin. Maaari niyang ipadala na lamang ito sa mga motorcycle owners kung ayaw nang i-pick up sa mga LTO officers. Narito ang tinig ni Mendoza. Simula tayo ng over 12 billion backlog sa motorsiklo. Report na rin natin sa Secretary ito. We are down to our last 1.8 million plates. So, sa production side, no, na based on our level of production right now, matatapos na ito by end of June. Wala na, lahat ng supply. Wala na. Kukunin na lang ating motorista. Tapos maglalabas rin po tayo. No? Meron tayong plate tracker online. Type mo lang yung motor number mo o engine na o kung yung detalye sa sasakyan mo. Tapos malalaman mo na kung nasaan ang plaka. Kung may plaka ka na at malamang may plaka ka na, sasabihin sa'yo kung saan pwede i-pick up o kung hindi naman, kung ayaw mo na i-pick up pwede ka pumili ng mga courier papadala sa'yo. Ganun kasimple na lang. So we will have all the plates ready by end of June. Samantala, naghain ng civil case ang Department of Transportation o DOTR laban sa Pangasinan Solid North Transit Incorporated kaugnay ng karambola ng mga sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong Mayo 1. Mismong si DOTR Secretary Vince Dizon ang naghain ng kaso kasamang pamilya ng mga namatay sa aksidente. Bukod sa Pangulo ng Solid North Transit, kinasuhan din ang bus driver nito. Matatanda ang 10 kataong namatay sa trahedya ng karambola habang 37 iba pa ang nasugatan. Samantala, umakyat na sa 4 na katao naman ang namatay sa Mindanao dahil sa malakas sa pag-ulan dala ng Intertropical Convergence Zone mula pa noong May 14. Batay sa pinakahuling datos na binahagi ng Office of the Civil Defense o DCRH, napatid na galing ang reported casualties sa Region 9, 10 at 11. Gayunpaman, patuloy pang sumasailalim sa validation ang sanhi ng pagkamatay ng 4 na biktima. Samantala, lumobo pa sa 57,642 na pamilya o 275,519 individual mula sa 162 barangays ang apektado naman sa Region 9, 10, 11 at 12 at BARM. Mahigit 6,000 katao rito ang pansamantalang nasa mga evacuation centers habang ang ilan ay piniling lumikas na lamang sa ibang mga lugar. Pinawalang bisa naman ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver na nakasagasa at nakapatay ng 2 katao sa entrance ng NAIA noong May 4. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na napatunayang guilty sa kasong reckless imprudence ang driver na pinatawan din ng 2,000 pesos na multa. Ang revocation ng kanyang lisensya ay mananatili sa loob ng 4 na taon. Ipinahayag ni Mendoza na nabigong SUV driver na magsumiti ng paliwanag tungkol sa iniharap na kaso laban sa kanya. Bukod sa 2 namatay, kabilang ang 4 na taong gulang na batang babae. 3 din ang nasugatan sa nangyaring car crash sa NAIA noong May 4. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri.